Nampak mo lagi. Namukag. Tambok mo yun. Sin mo sa ano, Jason? Ebidensya. What's up mga idol? Samahan niyo ako ngayong biyahe na ito. Papunta ako ngayon sa airport sa may Terminal 2 para sunduin yung aking kapatid na galing sa Bohol, probinsya namin. Excited na ako dahil may dala yun na manok na pinakabit. Marami pa akong excited lang. Hindi, siyempre matagal na rin kami hindi nakita ng kapatid ko. Excited na rin ako na makabalik siya dito. Wow, ganda naman ng kotse na yan. Sana someday magkaroon ako ng ganyan. Yung sinusundan ko parang hindi ko alam kung anong kotse yan. Basta maganda siya eh. Nagustuhan ko. So tara guys, let's go. Well, pag-usapan na rin natin kung kumusta na nga ba si 450 in K sa loob ng 6 months sa kamay ko. So actually yung motor ko kaka-mapler ko lang naman dito nung last week. Hindi ko lang na ganong na i-vlog dahil parang nawalan ako ng ganang mag-vlog dahil yung cellphone ay yung camera ko hindi na gumagana yung mic. Hindi ko alam kung bakit. So kailangan ko siyang ipatingin siguro yung GoPro dahil nalublog to sa ano sa putikan nung umuwi ako sa probinsya, kaya siguro baka may nakaharang na putik dun sa may lagayan ng lagayan ng microphone adapter. So anyway, balik tayo sa topic natin na sa motor. Kumusta na nga ba si 450 in K sa loob ng 6 months? Well, wala pa rin pagbabago, no? Napapansin nyo naman na parang wala pa kayo narinig na may kalanching. Actually nakatatlong PMS na ako nito eh, kasi walwal ako. Everyday use kasi itong motor na to, hindi to katulad ng ibang motor na weekly lang. Sa akin everyday use to, ginagamit ko to araw-araw pag pumasok sa trabaho, kung saan ako pupunta. Kasama ko lagi yan si 450K ko. Kung sa ibang motor para tong ginawa kong parang maliit lang na motor. Hindi big bike. Parang iniisip ko hindi naman big bike tong dala ko kasi araw-araw yung biyahe. Hindi katulad ng ibang motor na weekly lang gagamitin. So ako dahil binenta ko yung maliit kong motor, so ito na ginawa kong pang daily. Okay naman siya. Pagdating sa mga traffic, okay lang. Hindi naman siya ganong kabigatan. Saka sakto lang din yung height niya para sa akin. Dahil hindi naman din ako binayayaan ng tangkad na height. So height ko is around 5'3". Baka nga di pa abot eh. Pero okay lang. Nasa ganyang height kayo, huwag kayo mangamba. Bakit ako? Kaya ko nga no? Sa ano lang natin yan, confidence lang yan, di ba? Eh, kung kaya mo naman, why not? O, basta patakbo mo lang yung motor mo, okay na yun. Bakit ako? Ang bilis-bilis ko pa patakbo minsan eh, kahit daliri na lang yung tukod eh. Well, siyempre skills yan eh. Basta samahan mo ng pagmamahal. Siyempre mag-iingat. Siyempre hindi mawawala yun. Always yan. Mag-iingat pa lagi. Hindi bira ng bira pagka nagkaluwag. Ano rin ang isa para sa ganun i-shape yung biyahe mo. Hindi naman ako ganun din kabilis. Sakto lang. Karating din naman tayo sa paruroonan kahit padandahan lang. Minsan
umabot din ng pinakamabilis ko dito, umabot ako ng 170 pero saglit lang, kaya hanggang doon lang, di ko na inulit yun dahil natakot ako parang nakalutang na bilis. Hindi kasi expressway yun kaya mabilis lang, pero pag na-try ko siguro to sa expressway, yung talagang hataw na takbo, why not, baka maabot to siguro ng 180 o 200. Depende yan sa driver, no? Kahit 450 lang to, baka kaya nito makaabot ng 200. Oo nga, di ba? Nasa skills lang yan, nasa paniniwala at lakas ng loob. Kasi pag wala kang lakas ng loob, ay syempre hindi ka makakadating ng 100 or 200 kasi nga takot ka. Kaya pagka kursunada ka, may tiwala ka sa sarili mong kakayanan pag drive, go 200 kph, kaya try ko yan. So nga pala, maraming nagtatanong sa akin, no, kung malakas ba sa gas, kung kumusta ba daw si 450NK pagdating sa handling. Sabi ko, pagdating sa handling, sakto lang siya kasi hindi naman siya total yung nakasubsub ka kaya kahit ganito lang yung height mo, kayang-kaya kasi magaan lang siya. Saka hindi naman siya gaanong magastos sa gas, normal lang talaga. Syempre big bike yan syempre maabot din na 21 kilometer yung karanasan ko dito. Minsan pagka talagang hataw ako, mga nasa 19 o 20 lang, depende yan sa kondisyon ng sa kalsada. Pag traffic, minsan magastos din sa gas pag traffic. Syempre lagi kang primera, segunda, diba? Tapos kunting angat lang, primera ulit, kaya kami magastos sa gas din. Pero pagka naging mabilis na yung takbo mo, umabot ng 21 km per liter, hindi rin masama yun sa big bike. Ganyan talaga ang consumption yung gas niya, normal lang talaga yan. Sabi naman ng iba, magastos daw sa gas. Siyempre big bike yan ano bang ina-expect mo dyan sa big bike na yan? Alam nga naman kung big bike motor mo, yung gas consumption mo mabot ng 40 km, ano ka, sure diba? Asahan mo na yan na medyo magastos, hindi naman masyado, sakto lang para sa big bike na 490cc, diba? Tayo, no, kasi kanina hindi ako pinapapasok doon sa arrival kasi nga daw bawal daw yung mga motor doon. So umikot na naman ako at bumalik ako dito daw ako sa taas. Paakyatin ko na lang daw yung sinusundo ko. Oh, sige, na tayo, ikot na lang ako dito na natin. Kaya umikot ako malayo, muntik pa akong nabutan ng ambon itian. Oh yan so 1 hour later, so andito na pala yung kapatid ko. Ayan na-delay yung flight nila dahil medyo maulan. Nambok mo lagi. Nambok mo lagi. Ayan yung kapatid ko. Medyo humina na yung ambon kaya siguro kala ko dead in na meron pa ng daan dito. Okay, bye bye terminal 2. Tigil na lang na doy para di ka magkusag. Oo, kaya hindi na ako makusag.
balag sa lampak ka niya. Dia. Matabungkay. Matabungkay. Yung pinuntahan natin. Tapos naiikot ko dito ko nag-agi sa Kabyang Tunnel. Oh. Ako na isa. Sana eh. Hindi ka magdandahan pindot ng gas nito doy. Ha? Hindi ka magdandahan mag-hit ng gas ba? Tatayo. Oo. Tumayo nga ito ng ganikat ka pa no? Aradunado ka. So 5 minutes later dito na kami sa bahay you know. Nginat-ngat ko na yung dala niyang pagkain na yung manok na pinakaging. Adobo yan, adobo. Maraming salamat guys for watching. Thank you, bye.